Well, may bagong direktor ang National Bureau of Investigation. Oo naman. Sa katauhan ni Attorney Melvin Matibag, marami ang nagtatanong ano ba ang kanyang kwalifikasyon. Kung bakit siya ang itinalaga bilang bagong direktor ng NBI at maraming hamon sa NBI ngayon dahil marami tayong mga taong involved sa mga kaso na Mga hinahanap po ngayon. natin. Oo. Nasa linya na natin si Attorney Melvin Matibag. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Magandang umaga po kasamang Joel at kasamang Weng at sa lahat po ng tumatangkilik sa television at sa radyo po ng inyong programa. Thank Isang you, sir. magandang umaga po. Salamat po sa inyong imbitasyon. Opo, thank you po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Una sa lahat, Attorney Melvin, alam namin na kayo po ay naging opisyal ng PDP Laban at naaalala ho namin ang stint po ninyo sa Transmission Corporation of the Philippines o Transco. Pero medyo marami ho nabigla, no? Kayo ang tinalaga sa NBI at tinatanong po ng maraming nagtataas po ng kilay, ano ho ba ang law enforcement background po ninyo? Para po kayo matalaga bilang NBI direktor chief ng NBI. Opo, salamat po. No po at, maganda po na itanong nga yan para malaman po kasi ang nakilala na lang sa atin nung tayo ay Secretary General ng PDP Laban at yung sa Transco po nga na, sa Department of Energy. Pero hindi po siguro naalala din ng marami. Ako po nanungkulang bilang General Manager ng Manila International Airport Authority at bago yon ay Terminal Manager ng Terminal 3 nung ito'y binuksan. At kasama po rito yung tinatawag na law enforcement sapagkat ako po ang nangangasiwa tumahawak ng kapulisan po ng ating international airport. At ako rin po ang nagko-coordinate doon sa mga ahensyang nandoon doon, about mga 30 agencies. Ako po ang nagko-coordinate. At katunayan po, ang dating director po ay aking kaibigan na si Director Lito Magno. Siya po ang naka-assign doon sa airport na leader doon po sa airport. At yan po ay kami magkasama na marami kaming nahuli ng mga illegal na gawain dyan, mga smuggling, mga drugs po, human trafficking. So yan po yung aking karanasan sa law enforcement. Ako po ang nangasiwa ng airport police na malaking bahagi din po doon. Pati po yung ABSICOM dyan, ay sa akin din po nakipag-ugnayan doon po sa mga threat na nanggagaling po sa ating mga ibang bansa na dumadaan po sa national airport po natin. Pero categorically, Attorney Matibag, matasabi niyo po na hindi political accommodation ang pagbibigay sa inyo ng posisyon na ito? Opo, palagay ko naman po sapagkat siguro ang ating namang Pangulo dapat natin pagtiwalaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ang tinitingnan po ay ang track record po ng isang taong manunungkulan po sa gobyerno. At pag inyo naman pong sinuri ang track record ni Atty. Matibag sa lahat ng ahensya at organisasyon na kanyang hinawakan, akin naman pong nadideliver yung aking pong mga mandato at mga tungkulin po. Dati po nandun kayo sa PDP Laban, panig yan ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Paano po nakatawid si Atty. Matibag dito sa administrasyon? Ano yung naging dahilan para kayo po ay mapunta sa administrasyong Marcos? Unang-una po, siguro hindi natin dapat isipin at tumawid dahil kung maalala nyo, unit team po yan eh. At ang PDP Laban po, categorically, sinuportahan po ang tandem ni Pangulong Bongbong Marcos at the Vice President Sara Duterte. Meron po kaming isang malaking programa pa niyan noong March 2022 na aming diniklara ang suporta sa unit team. Opo. At ibig sabihin po noon, ang partido sumusuporta, kasama po rin ang party chairman noong time na yun, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa po, yung aking pag-appoint, isang magandang halimbawa talaga ng ating po magandang karakter ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang gusto po niya magkaisa eh. So wala po siyang tinitingnan na political color o pinanggalingan. Ang tinitingnan niya po dito ay yung kakayahan po ng mga manunungkulan na makakatulong po sa gobyerno at sa kanya pong hangarin na magtagumpay po ang ating bansa. Okay. Nung kayo po ay italaga, ano po ang binilin sa inyo ni Presidente? Ano po yung mga dapat nating Marching unahin? order. Ano mga marching orders ng ating Pangulo? Well, simple po, dahil ang mandato ng NBI ay primary investigating body po yan, palawakin po lalo ang laban sa krimen at siguraduhin po na yung mga krimen na ginagawa ay mapigilan at yung mga gumawa na ng krimen ay mahuli. Special focus po doon po sa mga issue ng korupsyon, yung pong cybercrime, financial crime at agricultural smuggling. Yan po yung ating mga tututukan po sa ating po manunungkulan sa National Bureau of Investigation. Yun po bang paghahanap pagpapauwi kay Zaldico, paghahanap kay Atong Ang,
At saka kay isa pa. Yung dating General Bantag. hindi pa Bantag, rin, oo. Tapos si... Pauwi kay Harry Roque. Yan po Harry ba yung mga Roque. bagay na magiging Kasama priority po ninyo? lahat yan sapagkat yung pong mga kailangang humarap at managot po sa hukuman at sa batas kailangan po mandato ng NBI na mahanap at hulihin po para kanila pong harapin ang kanilang pananagutan sa batas po. Paano po gagawin nyo ng NBI sa ilalim ng inyong panunukulan, attorney? Well, ando doon naman po ang sistema. Mapalad po ako nang ako'y dumating sa NBI. May sistema, mga professional po na men and women ng NBI ang aking inabot. Kaya naman po ako ay hindi na mahihirapan sa trabaho. I-enhance na lang natin po ito at dadagdagan pa kung ano ang kailangan na gawin po. Okay. Ang NBI po, Attorney Melvin, hindi ho nalalayo din sa kontrobersiya. Meron din po kayong mga issue tungkol sa katiwalian. Diyan po sa inyong ahensya. Paano ba? Meron bang gagawin para linisin ang inyo pong hanay? Opo, meron na po yung internal affairs na palalakasin po natin ang investigasyon po dyan sa internal affairs. Yung po atin. At ako po nagbigay ng marching order na wala pong tatanggap ng mga suhol at mga kung anumang pabor na ibibigay po sa atin po mga ahente. Very strict po tayo dyan. Pagka may napatunayang may tumanggap, ano ang magiging parusa? Well, kung ano po yung nakaangkop na parusa base sa batas at sa rules po, ano po, yun po ang ating gagawin. Katunayan po, reward and punishment naman po ang aking sistema rito. Katunayan yung pong aking nahuli ng NBI nung Monday po, on the spot, dinesignate ko as team leader po yung namuno at nag-casing po ng kaso na yun, yung pong mga Indians na nahuli na involved po sa financial crime using yung ating po mga modern technology, cyber financial crimes po. Sa tingin niyo ba, Attorney Matibag, may kailangan pang gawin para palakasin ng NBI? Kung meron, ano po yon? Napakarami po. Unang-una na po rito, yung pong atin pong mga teknolohiya dapat mag-catch up po tayo sa modern days. Marami pong krimen ngayon na hindi na sa kalye ginagawa. In the comforts of their homes, of their office or condominiums, nakakagawa po ng mga krimen. So, Alright. I will seek the help po ng ating pong Kongreso at ng Senado na makapaglagay po ng mga budget para po kami ay makakuha ng mga modernong teknolohiya. Saka po yung mga best practices po sa ibang bansa, gagamitin po natin, magko-compare po tayo. Ang aming pong dasal ay inyo pong tagumpay. Kasi ang tagumpay po ng NBI ay tagumpay din po ng sambayanan. Salamat po sa oras po ninyo, Tama po kayo, Attorney. Ka Joel. Maraming salamat Magandang po. umaga, Mag-ingat po sir. kayo, Thank mag-ingat. And Opo. good luck to you, sir. Si Salamat po. Magandang umaga po. Good Attorney morning po. Melvin Matibag, Direktor bago ng National Bureau of Investigation, mga kapuso.